Posible nga bang tamaan ka ng kidlat dahil sa paggamit ng gadget tuwing masama ang panahon? Tara, let's prove it! Kaliwat kanan ang balita patungkol sa mga taong natatamaan ng kidlat. Pero merong isang maling kuro-kuro na ang cellphone daw ay umaakit ng kidlat. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay John Senius, isang safety specialist na kung may natamaan ng kidlat at may hawak na cellphone, kadalasang matutunaw o masusunog ito. Kaya anya walang katotohanan ng sabi-sabi. Dagdag pa sa science.com na ang kidlat ay nabubuo kapag may thunderstorm cloud. Ang mga ulap na ito ay naglalaman ng ice particles na naglalaman ng atomic particles. Ibig sabihin, ito ay may negatively charged particles o electrons at positively charged particle o protons. Kapag nag-meet ang electrons at protons, nagpo-form ito ng lightning o kidlat. Tumatama ang kidlat sa lupa dahil sa mga positively charged particles na nasa open grounds, buildings, puno at iba pang matataas na bagay. At take note na hindi kabilang ang cellphone dito dahil ito ay low-power devices, meaning hindi ito nakaka-attract ng kidlat. Pero ang mga towers ng signal ng phones ay posibleng matamaan. At kapag natamaan ka naman ng kidlat habang ginagamit ang cellphone sa labas ng bahay, hindi cellphone ang rason nito kundi ang lugar kung nasaan ka sa mga oras na yon. Meaning, gumagamit ka man ng cellphone o hindi malapit sa isang puno, mataas ang chance ang ikaw ay matamaan ng kidlat. Kaya payo ng mga eksperto, manatili sa inyong tahanan o lumayo sa mga lugar na posibleng tamaan ng kidlat.